Good morning ate. Ani Trina sakin. Bumaba ang tingin nito sa suot kong nighties, at bahagyang nagkamot ng noo. Oh, excuse me. Mabilis akong tumalikod dito at tumungo sa likod bahay, kung saan nakasampi doon ang ilan kong damit. Sa labis kong inis ay doon na ako nagbihis. I used to wear his white loose shirt. Mas komportable kasi ako pagsuot ang maluwang nitong damit, at cotton short ko lalo na pag nasa bahay lang. Bumalik ako sa komedor, at naabutan ko na doon si William. Thank God, he's now wearing his shirt and black walking short. Umirap ako at tinuloy ang paglalakad papasok ng komedor. Diretso ako sa aking silya, at tahimik na dinampot ang aking kubyertos. I remained stoic, magka-stiff neck na kung magka-stiff neck pero wala akong balak na tapunan ito ng tingin. Just because I'm pissed. Idagdag pa ang morning sickness ko, ay sa pagkain ko na lang binuntan ang init ng ulo ko. Halos maubos ko ang sinangag at pritong bangus, na may sawsawa na kamatis sa aking plato. I laid my back against the chair, while drinking the last drop of my milk when I heard him scoff. Tumaas ang kilay ko dito, matapos kong ibaba ang walang lamang gatas sa baso. I'm glad you like the food, he simply says. Natigilan ako at bumaba ang tingin sa walang laman kong plato. And my eyes immediately darted to him. Huli ko ang naglalarong ngiti nito sa labi, habang nakatitig sakin. Trina, malakas kong tawag dito. Yes ate. Mabilis naman itong nakalapit sakin. Sino ang nagluto ng almusal? At nagtimpla ng gatas ko? I asked her in my controlled voice. Hindi ko inaalis ang tingin kay William na ngayoy nakasandal, at nakahalukip-kip ng upo sa silya na nasa mismong kabisera. Sorry ate, nagpumilit po kasi si sir. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin nito, dahil mabilis na akong tumayo. Pakiramdam ko kasi ay parang babaliktad ang sikmura ko sa dami ng aking kinain. Kumaripas na ako ng takbo sa CR, para doon ilabas ang lahat ng kinain ko. Did you already see your doctor? Mahigpit akong humawak sa lababo, at sinulyapan ito sa refleksyon ng salamin. This is none of your business, I murmured. Ilang beses pa akong pilit nagduduwal, ngunit wala nang lumabas pa. Maya pa ay naramdaman ko ang marahan nitong paghaplos sa likod ko. Napapikit ako, pakiramdam ko ay tumatagos ang marahan nitong paghaplos sa balat ko. I felt electricity in my skin, just enough to make me shiver. Pinilig ko ang ulo ko at pilit na kinukubli ang nararamdaman. You need to see your doctor. Sasamahan kita, he said lowly at me. Hindi ako sumagot, matapos kong maghilamos at mag-toothbrush, ay lumabas na ako ng CR. Minabuti kong umakyat sa itaas, para ihanda ang sarili sa pagligo. Plano ko ngang magpatingin na sa doktor, pero hindi pa sa ngayon. Gusto ko munang bumisita sa opisina. Baka kasi hindi ko na magawa iyon sa mga susunod na buwan. Lumabas ako sa CR na tanging tuwalya lamang ang saplot. And I nearly jumped out of my feet, when I noticed him sitting at the couch. Jesus! Hindi ka ba marunong kumatok? I shout and fire him a look. Why would I do that? Kwarto ko din ito, he said inis. Nagtiimbagang ako, habang mahigpit kong hawak ang tuwalyang nakabalabal sa maislan kong katawan. I was a bit confused. The way he looked at me boldly, and how his eyes drifted on me. Napa-atres ako nang bigla itong tumayo, at humakbang palapit sakin. Nais kong magsisi, dahil huli ko ang pag-angat ng labi nito habang palapit sakin. May I use your bathroom? Aniya sa tonong ng iinis, at huminto sa mismong harapan ko. I rolled up my eyes. Bahala ka, sagot ko at inumpisahan itong lampasan, para tunguhin ang walk-in closet. When I finally locked the door behind me, ay doon lamang ako nakahinga ng maayos. Hindi ko mapigil ang mapamura sa matinding inis sa sarili. Hindi rin ako mapakali, habang naghahanap ng pwedeng maisuot. Kanina pa din hindi tumitigil sa paghuhuromentado ang aking puso. My heart was occupied with every bit of him and it's killing me. Bakit ba nandito pa siya? Hindi pwedeng ganito na lang kami palagi. I need to talk to him and clear things out. Sa wakas matapos ng ilang minutong paghahalongkat, ay nakapili na rin ako ng susuotan.
I wore a black strap dress na binagayan ko lang ng flat cross sandals na suot ko. Ilang sandali pa akong nagbabad sa harapan ng salamin, para sipatin ang suot. Dahil sa yari ng damit, ay hindi pa masyadong halata ang baby bump ko. Sa bagay lumalakad pa lang naman ng 2 buwan ang bata, kaya kung hindi mo titigan ay hindi mapapansin na buntis nga ako. I tied up my hair, ilang pahid ng blush on, pressed powder at lips gloss for the final touch. And make my way out of the closet. Ngunit naudlot ang sanay paghakbang ko, palabas nang makitang sumilip ang basang mukha ni William, mula sa pinto ng banyo. Water runs down to the textile of his russet brown hair. Holy cow, Alora, can you hand me a towel? He asks in a smooth voice. Kumurap ako at kumunat ang noo dito. Sorry, I didn't catch that. I said with sarcasm. Dahil sa aking sinabi mas niluwagan nito ang bukas ng pinto. And now, a half of his body was very visible in my view. Holy, hindi ko na napigil ang ibaba ang tingin, sa basa nitong katawan. That protruded veins and those abs dripping with water. Hindi lang yun. I almost see his naked body behind that door. Hand me a towel o ako na lang mismo ang kukuha, he said with twitched lips. Nanlaki ang mata ko sa narinig. Agad akong bumalik sa sarili, at kumaripas papasok sa closet. Doon ay halos pagpawisan ako sa paghahanap ng towel, na para maibigay dito. Pinilig ko muna ang ulo ko, habang hawak sa kamay ang tuwalyang hinihingi niya. You can do it, Alora. There's nothing to afraid of. Bumalik ako't nilahad dito ang tuwalya mula sa labas, habang nakatalikod. Here's your towel, I said in my trembling lips. Pakipasok mo na lang, hindi pa ako tapos mag-shower. Sagot nito. Tila gustong magsalubong ng mga kilay ko sa narinig. No way. I'm not keen on that idea. Ano siya, hilo? No, I'd rather not. Sigaw ko. Narinig ko ang pagpatay nito sa dasta. Pigil ang paghingang lumingon ako sa maliit na awang ng pinto. And before I make a move, naramdaman ko na ang mabibigat nitong yabag palapit sakin. My body instantly froze, and I can hardly move a bit. Bumukas ang pinto at sa labis kong gulat, ay hindi ako nakapalag nang hilahin ako nito papasok sa loob. Before I knew, he was pinning me against the wall. Mabilis ako nitong kinulong doon, gamit ang 2 niyang braso. My heart rate increases. I could not help but to open my mouth in a sharp breath. Halos hindi ko maalis ang titig dito, dahil sa wala nang gustong puntahan pa ang mata ko, kahit pakita ko sa gilid ng mata ko ang suot niyang boxer short. His glare sucked something out of me. Mas dumagundong pa sa lakas ang tibok ng puso ko, habang nakatingala dito. What are you afraid of? He says in a sweet husky voice. Pumapatak na sa pisngi at damit ko ang tubig, na nagmumula sa basa nitong buhok at mukha, pero tila hindi ko iyon maramdaman. Hindi ka ganun kagaling magpanggap, Alora. I know deep in your heart, there's a room for me, for us, he added with sharp breath. Yumuko ito at pinagmasdan, kung paano ako hindi makatugon sa kanyang sinabi. Please give me some time to prove what you really deserve. Umiling ito at bahagyang lumayo, para pasadahan ng daliri ang basang buhok. Pagkatapos nun, malaya akong lalayo kung iyon ang gusto mo. Pumikit ako para ibsan ang hatid na kirot ng kanyang sinabi. Bakit parang hindi ko matanggap na pagkatapos ng lahat ng ito, ay aalis din pala siya? Iiwan pa rin pala niya ako. Hindi ko maiwasang sumungaw ang mga luha sa aking mata, pagkatapos kong magdilat. I beat down my lip to hold my tears for a few bit more, but I just couldn't. You can't deny what's between us, Alora. His voice softer now, enough to tame my heart. Pero mabilis kong pinalis ang mga luha sa aking mata, at muling sinalubong ang mga titig nito. Hindi ako isang laruan na pwede mong palitan pagsawa ka na. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Isa pa, sino bang may sabi sa iyong bumalik ka dito? You're not welcome here anymore, so don't assume na gusto kitang nandito. I said in between my sob. Bahagya itong umayos ng tayo, pero naroon pa rin ang intensidad sa mga titig. Alam kong tinablan ito sa aking sinabi, base sa pag-igting ng perpekto nitong panga, at marahas na paghinga.
Pilit kong nilabanan ang matiim niyang titig, hanggang sa tuluyan na itong lumayo. Hinela nito ang tuwalya mula sa kamay ko, at piniyuna sa kanyang buhok, bago ako talikuran palabas ng banyo. Doon ko lamang tuluyang pinalaya ang mga luha ko. Ayokong pakitang nasasaktan ako, pero habang nandirito siya, at walang kasiguraduhan ang pananatili niya dito, ay mas lalo lamang lumalalim ang sugat na iniiwan niya sa akin. Paglabas ko ng banyo, ay wala na ito sa loob ng silid. Kaya pinasya kong bumaba na rin. Ngunit hindi ko rin ito naabutan sa sala. Nalinggunan ko si Trina na nagpupunas ng mga figurin. Trina, aalis na ako. Humarap ito sa akin, ingat ka ate. Naglakad ito para mauna nang lumabas sa garahe. Naabutan ko itong binubuksan ang gate pero pansin kong wala na sa garahe ang kotse nito. Ah, Trina, umalis na ba ang kuya mo? Hindi ko na napigil ang itanong. Opo ate, naitikom ko ang aking mga labi. Gusto ko pa sanang itanong kung may binilin ba ito, pero naunahan na ako ng hiya. Sige, ikaw na ang bahala dito. Ani ko dito bago sumakay ng sariling sasakyan ko, habang daan ay hindi ko mapigil ang isipin ang pag-alis nito. Siguro ay nanawa na siyang suyuan ako, kaya naisipan itong bumalik na lang kay Alessandra. Mahigpit kong hinawakan ang manubela, at pilit na kinakalma ang sarili. Gusto kong iwaglit siya sa isip ko, pero kada gagawin ko yun, ay mas lalo lamang akong nahihirapan. Hanggang sa marating ko ang jewelry shop, ay wala pa rin ako sa sarili. Ilang oras din akong nakaupo sa aking swivel chair, habang malalim ang iniisip. Napapitlag lang ako nang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nang makilala ang tumatawag ay agad ko yung sinagot. Elwood, I mumbled. Hi, kamusta? He asked. Pumikit ako para itago ang pinagdadaanan ko sa mga oras na ito. I'm doing fine, I answered. Sounds unhappy. Is there something bothering you? May pag-aalala sa tinig nito nang magsalita. No, I'm fine Elwood. Ikaw? Masigla ko nang sinagot. I'm doing great. Any plans for today? Sumandal ako sa aking swivel chair, at bahagyang nilero iyon. Ang gusto ko talagang gawin sa ngayon, ay umuwi na. Kahit alam kong hindi ko naaabutan doon si William. Wala naman, bakit? Ngumiti ako dahil alam ko na ang susunod nitong sasabihin. Let's go to the football match. Umiling ako. No, let's not. Alam mong hindi ako mahilig dyan. Pagdadahilan ko. Alright, ganito na lang, I will drop by to your house, then bring you some food. How was that? Pinag-isipan ko muna kung papayag ba ako. Mahirap nang magkita sila ni William sa bahay kung sakali. Ano na lang ang idadahilan ko kay Elwood pag nagkataon. Baka lalo lang gamulo ang sitwasyon kung magkikita sila. Siguro sa ibang araw na lang. I murmured over the phone. Bakit? May iba ka bang lakad? I heave a deep sigh bago sumagot dito. Wala naman, baka lang kasi nakakaistorbo ako sayo. Pagdadahilan kong muli. Magiging busy na ako sa mga susunod na linggo. I need to fly to Australia, I have a conference meeting there. Baka abutin ako ng isang linggo doon pag nagkataon. Imagine that. Kaya gusto kong sulitin ang pagkakataon na kasama ka. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko, bago muling sumagot. Sige ikaw ang bahala, I murmured again. Tuluyan ko nang tinapos ang usapan, at muling bumalik sa paghilig sa aking swivel chair. Ilang minuto pa akong nakaganon, bago ko mapansin ang oras. Agad akong tumayo para magpaalam na sa mga empleyado. Hindi na rin ako nagtagal sa opisina, at piniling bumalik na sa villa. My heart thumping so hard when I noticed his car in front of my house. Agad akong bumaba na mabilis naman pinagbuksan ni Trina. Nandyan ba ang kuya mo? Yes ate, magiliw na sagot ni Trina sakin. Hindi ko pinansin ang ngiti sa labi nito, na tiyak kong may halong panunukso. Diretso na akong pumasok sa loob, at hinanap ng mata si William. Naabutan ko itong nakaharap sa kalan na tila may niluluto. Huli na para umatras dahil lumingon na ito sa banda ko. He glanced down at his wristwatch, then glanced back at me. The food is ready, he said in a soft tone. Mabilis akong nag-iwas ng tingin dito, pakiramdam ko rin ay nag-iinit ang dalawang pisngi ko dahil sa kaba, pero mabilis din akong nagtaas ng kilay dito.
You don't have to cook me a meal. May tagaluto naman ako, nandyan si Trina. I said in my tight lips. Tuluyan na itong humarap na ngayon nakasuot ng apron. Hindi na bago sa akin ang tanawing ito, madalas kasi noon na siya ang nagluluto dito sa bahay, but seeing him wearing that one, making my heart pounding fast. Nilapat nito sa lamesa ang dalawa niyang palad, at tumitig sa natitigilan kong mukha. Gusto kong ipagluluto kagaya ng ginagawa ko noon, he said lowly. Tumaas palalo ang kilay ko, dahil sa kanyang sinabi. Iba na ngayon, tsaka, natuto na akong ipagluto ang sarili ko mula nung mawala ka. Pagmamatigas ko. He stood and crossing his arms tightly, like a protective barrier. Tila handa pang tanggapin ang mga salitang ibabato ko sa kanya. He remained calm and quiet, kahit pabakas sa mata ang madilim na tingin sa akin. Isang kibot balikat lang ang binigay ko, at mas pinili tumalikod na lang, at umakyat sa taas para magpalit ng damit. Pagpasok pa lang sa kwarto, ay agaw pansin ko na ang panpan ng rosas na nasa aking kama. I sighed and jotted my bottom lip. Gustong tumaba ng puso ko sa simpleng regalong natanggap mula dito. Kahit sandali lang, ay gusto kong maramdaman muli na nag-iisa lang ako sa puso niya. Na kahit sandali ay wala akong kahati. Lumapit ako at naupo, para sandaling pasadahan ng daliri ang hibla ng mapupulang rosas. Nakaagaw din ng pansin ko ang maliit na liham na nakaipit sa loob ng bouquet. I'll always come back to reality, always to you. Pain flowed through my veins, as I looking up to keep my eyes from crying. Mabilis kong pinilig ang ulo at tumayo na, para magpalit na ng damit. As I was expected, the food is sitting hotly on the table. Hindi na ako nag-atubili pa, at naupo sa silyang dapat ay sakin. Sandali kong tinapunan ng tingin si William na kapapasok lang. Kasunod nito si Trina na may dalang pitcher ng malamig na tubig. Trina, sabayan mo na kaming kumain. Pag-aya ko dito. Kimi naman itong umiling, hindi na ate, busog pa naman ako, mamaya na lang po siguro, she shyly said. Umatras na ito at tuluyan nang lumabas ng komedor. Sa pag-alis nito ay binalot kaming pareho ng katahimikan. I was suffused by his sudden seriousness. Sandali kong pinakiramdam ang mga kilos nito na tila walang balak akong kausapin. Ang ilang minutong katahimikan, ay pinutol nito nang ibaba niya ang kanyang kubyertos, matapos ay sumulyap sa akin, folding his two arms at the table easily. I talked to my legal counsel regarding to our problem, he said calmly. I just hissed. And what did they tell you? Pabor ba silang dalawa ang asawang inuuwian mo? I said with sarcasm. I heard his gritted teeth over the table. Umiling ito at sumandal sa kanyang silya. It is not like that, Alora. I'm trying to save this relationship, the best I could. Ito lang ang paraan para makabawi ako sa lahat-lahat. His voice was still calm but thunderous. Gustong bumagsak ang pangako sa binitiwan niyang salita. Hindi ito ang inaasahan kong magiging sagot niya. Buong akala ko'y hihingi siya ng legal action, para sa paghihiwalay namin, pero ano itong sinasabi niya? Marahan kong hinela ang baso na may lamang malamig na tubig. Halos maubos ko iyon sa isang inuman lang. Tila kulang pa ngayon, na parang gusto kong ibuhos sa aking ulo para matauhan kahit sandali. Ngunit mabilis kong pinostura ang sarili, matapos ay lakas loob na sinalubong ang mga titig nito. No, wala kang kailangan gawin. Isa pa hindi ko sinabing gawin mo ang bagay na yon. He just shrugged his shoulder, as if he didn't hear anything except for the brows that furrowed together. Umiiling na tinapos ko na lang ang pagkain at tumayo. Diretso na rin akong umakyat sa silid para matulog. Lately ay mas tinatamad akong kumilos. Pagkakain ko ng tanghalian, ay madalas na hinihila na ako ng antok. Gustuhin ko man bumalik sa opisina, ay hindi ko na rin magawa, dahil sa pabago-bagong pakiramdam. Idagdag mo pa ang madalas kong pagduwal na wala talagang pinipiling oras. 3:00 nang magising ako sa marahang pagkatok ni Trina sa pinto ng aking kwarto. Oh bakit? Pinagbuksan ko ito, habang kusot ang mga mata. Ate nandito po si Sir Elwood, she said nervously. Agad akong napamulagat, at mabilis na naglakad pababa ng hagdanan. My heart rate faster as I walking fast to the living room.
pero wala doon kahit anino ni Elwood. Malakas ang kaba sa dibdib na tinungo ko ang likod bahay, kung saan naroon ang rectangular swimming pool. And my feet stuck on the ground as I saw them both sitting at the cool metal chair. Lumingon sakin pareho ang mga ito, nang maramdaman ang presensya ko. Agad na lumapit sakin si Elwood na malalaki ang hakbang. His eyes were so dark and venomous. With his sharp and ruthlessly bulging body, he can easily rattle my bones as my heart rate quickly. And my heart stopped beating completely, when he stood in front of me with his toe-earring height. Anong ibig sabihin nito? He said through a clenched teeth. Mabilis lumipad ang tingin ko kay William, hands inserted in his pants pocket and looked at me with unreadable expression. I swear, I didn't want him here, but he insisted. I explained. Tumangala ito na tila doon gustong kumuha ng lakas, para kalmiyan ang sarili. Nagbaba ito ng tingin matapos, ay malamlam na ang mga matang tumitig sakin. Alright, come join us. May dala akong pizza. Kamandat pa ito sakin na akala mo'y walang nangyari. He grabbed me by the hand and we walk our way to the lounge. Kita ko kung paano mag-iba ang ekspresyon ng mukha ni William, habang nakatingin sa magkadaop naming mga kamay. Pinahanda ko na kay Trina ang pizza at juice, samahan mo na kaming magmerienda. He told to William. Mabilis akong yumuko dahil hindi ko matagalan ang titig nito, habang nag-iigting ang perpektong panga sa harapan ko. No thanks. Busog pa naman ako, he said in a low voice. Ikaw ang bahala, nakita ko ang ngisi dito ni Elwood, bago ako marahang hilahin para paupuin sa lounge. Sa labis kong gulat ay halos mapatayo ako nang hilahin nito ang metal chair, patungo sa aking paanan. Kamusta ang maghapon mo? Napagod ka ba sa opisina? Elwood asked me in his cool voice. Buong rahan nitong hinela ang dalawang binti ko, at marahan iyon minasahe. My face hit up, my body starved for oxygen as I turned my gaze to William. Alam kong umalma ito sa ginawa ni Elwood, dahil wala na sa dalawang bulsa nito ang kanyang kamay. Ngunit sa huli nakita kong bamaling ito ng tingin sa iba, at tinuon na lang ang tingin sa parating na si Trina. Yuko ang ulong dinulag sa amin ni Trina ang pizza at lemon juice. Tangka na sana itong aalis nang magsalita si Elwood. Trina, kamusta naman kayo dito? Baka napapabayaan mo ang ate Alora mo. Ho, hindi ho sir. Mabilis nitong sagot. Tumangala ito kay Trina at bahagyang nagtaas ng kilay. Bumalik ang tingin nito sakin, at tinuloy ang paghihilot sa masakit kong binti. Trina, linisin mo ang guest room. Mula ngayon doon na matutulog ang ate Alora mo. Sandali muna itong sumulyap kay William na nanatiling nakatayo sa gilid namin. Base sa itsura ni Trina, ay hinihingi nito ang pagsang-ayon niya. Dahil hindi sumasagot si Trina, ay lumingon dito si Elwood. Hindi magandang akyat baba pa si Alora sa hagdanan, baka kung ano pang mangyari sa kanya. Dagdag ni Elwood dito. Sige na Trina, ayusin mo na ang silid ng ate Alora mo. Si William. Opo sir. Tumalikod na ito sa amin at nagmamadaling tinungo ang loob bahay. Napansin ko ang pagdidilim ng mukha ni Elwood, pero agad din yun napawi. Mas binaba pa nito ang paghaplos sa aking paa. And right there I was started giggling. Please wag dyan. Hindi ko na napigil ang sabihin. Say it again? I can't hear you. He teasing me. Mas pinagbuti pa nito ang pagmasahe sa talampakan ko. Napasandal ako mula sa pagkakaupo, at pilit na hinihila dito ang aking paa. Ngunit tila wala itong balak bitawan ni Elwood. Come on. It's for your own good. Trust me, aniya pa sakin na tila wiling-wili sa pagmamasahe. Sa labis kong pagtawa ay napabilang ako ng tingin kay William. His eyes were so dark, brows furrowed as his mouth turned grim. Napawi ang mga ngiti sa aking labi, nang bamaling ito paharap sa swimming pool, at walang pasabing. Hinela ang suot na t-shirt para habarin. And my lips hung loosely, as I watched his bare back with all his grandeur. He stood up tall and straight with his glorifying body. Sa ilang paggalaw lang, ay nakatalon na ito sa pool. Agad na umahan ang likod ko mula sa pagkakasandal at hinabol ito ng tingin. Baka maluso.
Elwood said while shaking his head. Lihim kong kinagat ang ibabang labi, at mabilis na nag-iwas ng tingin. Pero halos ipagkanulo ko ang aking sarili, nang bumalik ang tingin ko dito. He swung gracefully across the pool, and began to do the backstroke. Tila nahihipnotismong sinundan ito ng tingin. Isang sulyap muna ang ginawad nito sakin, before he do the butterfly. Doon ako tila natauhan at mabilis na bumalik sa pagkakasandal sa lounge. What is he really doing here? Seryoso na ang tinig ni Elwood, nang magsalita sakin. Tumaas ang tingin ko dito, matapos ay binalik ang tanaw kay William na patuloy sa paglangoy. Hindi ko alam, I whispered slowly. Gustuhin ko man sabihin dito ang plano ni William, na ayusin ang relasyon namin ay hindi ko na binanggit pa yun kay Elwood. Dahil sigurado akong matigas itong aalma. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito, matapos ay tumayo na. Hindi pa man ako nakakaahon sa eksena kanina, ay halos mapatayo ako mula sa aking pagkakaupo, nang maghubad ito mismo sa harapan ko. He started to unbutton his polo shirt, and take off his clad jeans after. Ang tanging natira na lamang dito, ay ang kanyang boxer short. Tumaas ang kilay ko dito, matapos ay sunod-sunod na umiling habang pilit pinipigilan ang ngiti. Wanna go swim with me? He asked with twitched lips. Nilahad nito ang kamay sakin. Sinulyapan ko si William. Nananatili pa rin ito sa swimming pool, pero ngayon ay nakasandal na lamang, at nakatukod sa sahig ang dalawang siko. His eyes were hard and fixed. Halata sa reaksyon nito, na hindi siya natutuwa sa nakikita. Come on, let's take a few deep before we eat those heavy pizza. He now ordered me. Wala akong nagawa kundi ang umayon sa gusto niya. Noong unay nahihiya akong maghubad, dahil sa naninibago ako sa aking katawan, pero sa huli napawi ang pag-aalinlangan ko dahil sa ngiti nito sakin. Don't look at me with that face. I glared at him, habang nilalapag sa upuan ng t-shirt kong hinubad. Isang halakhak ang pinakawalan nito, matapos ay walang pag-aalinlangan humakbang palapit sakin. In a flashed second, my head lifted up to look at him with my tumble heart. Marahan niyang inangat ang dalawang kamay, para ihaplo sa tiyan ko patungo sa aking balakang. Stop this, will you? My voice was soft and timid. Bahagya akong yumuko para putulin ang interaksyong namamagitan sa amin. Bakit? Ganito naman tayo dati, don't tell me, nahihiya kang makita tayong ganito ng asawa mo. I rolled up my eyes. Alam ko naman gusto lang niyang inisin si William. Pero ang damuhoy patuloy akong hinahapit palapit pa sa kanya. Until his fingers clawed on my short. Umatras ako para habarin ang suot kong short, and now I'm wearing my red two-piece. Pakiramdam ko ay nanlamig ang buong katawan ko, kahit pa inaagaw pa lang ng hapon ang katanghaliang tapat. Base kasi sa tingin ni Elwood, at pag-igkas ng ngiti sa labi ay may naglalaro sa isip nito ngayon. Ang mabuti pa Terena. Hinela ko na ito patungo sa hagdanan. Naupo muna ako sa hagdan, at pinanood itong lumangoy. Hindi ko mapigil ang yumarko ang kilay, dahil tila nagpapasikat ito habang nagpi-freestyle. Si William nasa gilid pa rin, tahimik na nagmamasid at madilim pa rin ang mukhang nakatingin sa amin. Lumapit sakin si Elwood, at hinela ako ko palubog sa tubig. Napatili ako dahil sa lamig ng tubig, kaya agad akong napayakap dito nang hilahin niya ako sa bandang malalim. Look at his face. I'm afraid he'll gonna punch me. Elwood whispered closely. Tumangala ako para sulyapan ngayon si William, na tuluyan ang umahan sa pool. He walked straight to the back door, kung saan ang konektado iyon sa kusina. Saglit pa ay bumalik ito na may dalang tuwalya. Pinili nitong maupo sa lounge katabi ng inupuan ko kanina, at humiga doon habang unan ang kanyang dalawang braso. Sa puntong iyon ay pinutol ko ang tingin dito, dahil sa mismong direksyon namin siya nakatingin. Kung umahan na kaya tayo? Suwestyon ko, ngunit hindi ako hinayaan ni Elwood, hinela niya ako palenggoy kaya hindi na ako nakahindi pa. Until he positioned himself at my behind, and encircling his arms around my belly. Naramdaman ko ang pinonghalik nito sa balikat ko, at paghila niya sakin sa pinakamalalim na bahagi pa ng pool. Kinailangan kong humarap muli dito, at kapitan ito ng mas mahigpit.
Dahil din sa sobrang lapit namin, ay halos halikan ko na ito. Please Elwood, pigil ko dito, kahit alam kong wala naman siyang ginagawang hakbang. Please what? He mumbled sweetly. Yumuko ito at hinagilap ang mga titig ko. Don't push it, Elwood, my lips said to him. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito. He licked his lower lip slowly, as if he wanted something rebellious. My pulse is beating fast, heart throbs. Alisto ako sa bawat kilos ni William na siyang bumangon na mula sa pagkakahiga sa lounge. Balak ko na sanang kumalas dito, ngunit naramdaman kong binuhat nito ang dalawang hita ko, para iyakap sa bewang niya mismo. So I needed to grab his nape strongly. And before I could make a protest, he comes close and lower down his head to kiss me torridly. His hands wraps around me, so that I could barely move. The cold water turns into a warm dot and frenzy feeling all over my body. His kiss was so soft and hard as if he wanted me to kiss him back as he knew I would. Pero sa huli na itulak ko ito ng malakas, buhat nang marinig kong may bumagsak sa tubig. Hindi ako pwedeng magkamali. It was William.